Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, tandaan po natin, ang mga bawal ay meron talagang masamang idudulot sa buhay ng isang Muslim. Kaya pag-usapan po natin ang masamang dulot ng pangangalunya o tinatawag nating zina. Laganap sa panahon natin ang pakikipagrelasyon sa magkaibang kasarian. Ito po ang ating namulatan. Kaya pakikipag-date para makilala ang bawat isa ay hanggang ba talaga sa kama? At ang iba naman nananabik at inahanap na ng sarili at inaasam kahit may asawa na ang iba. Ganun. At ang iba naman, dumadami na ang tinatawag nating one night stand. Hanggang tikiman na lamang sa bawat isa. At ang iba na naman, naglalagi sila sa mga bar para makahanap lamang ng marauusan ng pagnanasa. Ayaw na humawak ng pananagutan at problema. Kaya, pangangalunya na lang ang gusto at pakikipag-apid. Alam po natin ang pangangalunya ito ay pakikipagtalik, kusang loob na pakikipagtalik sa pagitan ng isang may asawa at isang hindi niya asawa. Tao na walang asawa. Ang isang may asawa yun, pangangalunya tawag doon. Ang pakikipag-apid na naman, pakikipagtalik sa pagitan ng dalawang tao na hindi pa sila kasal. Ito lahat kasalanan. Ang akala ng iba, ang pangangalunya lang kasalanan. Hindi. Pati na ang pakikipag-apid. Kahit wala kang asawa, kapag nakipagtalik ka na wala sa basbas ng kasal, ay tawag doon kasalanan. Zina pa rin sa Arabic pa. Kaya nauso na lamang ang buntis na kapag ikakasal. Kasi nga ganito ang kaya ito ang masamang bunga talaga ng pangangalunya, mga kapatid. Kapag nagkaroon na ng problema, ay iwanan kaagad ang kinakasama dahil hindi naman sila kasal kahit nagbunga ang kanilang pagsasama. A'udzubillah. Ito pa, tandaan nyo mga kapatid, na kasundo ang pagpapakasal, tinatawag natin engagement, ay hindi kasal ang tawag dyan. Na pwede na kayo magsama at makipagtalik. Kaya sana magising na po tayo sa katotohanan. Dahil dito, nagkaroon ng masamang epekto. Bumaba ang pagpapakasal lalo na sa mga kabataan. Kasi nga gusto lang girlfriend, gusto na lang boyfriend. Kaya ang iba na naman itong pinaka malubha sa lahat. Nawala na sila ng gusto sa pagkaibang kasarian. Gusto nila, kapwa nila lalaki. O kapwa nila kasarian ang gusto nila. Tomboy sa babae, bakla sa lalaki. Yun ang mga kasi nga nasaktan na sila ayaw na nila magmahal sa magkaibang kasarian, kaya naghahanap na lang sila ng bakla, naghahanap na lang sila ng tumboy. Kaya ang gulo-gulo na nangyayari sa ating lipunan. Kaya mga dahilan kung bakit ayaw nilang pakasal, ito may sama sa lahat, kinakalat talaga to. Akala kasi ng mga lalaki na ang kababaihan ay mukhang pera lamang, na ang hanap ay kasaganahan sa kanilang mga buhay lamang. Kaya mali po yan. At ang iba na naman, ayaw pakasal kasi nga ayaw nila ng pananagutan. Gusto nila maging malaya sa bawat isa. Ang iba na naman, akala nila na ang kasal ay maghihiwalay rin yan bandang huli.
Auzubillah. At ang iba na naman, akala nilang pagpapakasal ay pagkulong ng babae sa bahay, hindi siya makagala. Kaya gusto nila, doon na lang sa pangalunya, auzubillah. Ito kalat na talaga ito sa buong bansa. Lalo na sa mga lugar ng mga Muslim na unti-unti na tayong sumusunod o gumagaya sa mga ibang bansa. Ito ay nakakatakot kasi nga mayroon ngang masamang bunga na maidulot ang pangalunya. Nagsama-sama ang lahat ng mga masamang katangian. Pinapahina nito ang pananampalataya at nagbubura ng kabanalan. At kawalan ng pangangalaga sa bawat isa at pinipinsala ang moralidad at inaalis ang kabutihan sa kapwa at respeto. Kaya nakakatakot mga kapatid. Kaya pinagbawal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at inutusan tayo na layuan. Sabi ng Allah, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 17 hanggang 32, at huwag kayong lumapit sa pangalunya sapagkat ito ay malaswa at masamang daanan. Kaya wag natin, kaya bunga talaga masamang bunga, dumadami tuloy ang mga pukpok, mga bayarang lalaki, babayarang babae rin. Dati bayarang babae, hanggang ngayon mayroon ng bayarang lalaki. Para magbigay lang aliw sa mga gusto ng pangalunya. Auzubillah. Tingnan niyo mga kapatid, nakakatakot. At dahil rin dito maraming nawasak na pamilya. Dahil ang iba gusto lang mangagaw ng mga asawa ng iba. Dahil yun, ito. At dahil din sa pangalunya mga kapatid, naging manhid na ang mga kalalakihan. Kahit hubaran sila ng mga kababaihan, hindi sila naapektuhan. Kaya tuloy, ang mga babae naging malandi na, nagsusuot na ng mga sexy, para landiin ang mga kalalakihan kasi nga naging manhid na sila. Dahil yan, epekto yan ng pangalunya. Gusto lang pansinin, gusto nila, mga babae, gusto niya papansinin sila ng mga gusto nila, kaya naging manhid sila. At ang isa sa mga pinakamalupit sa lahat, ang mga damit ng kababaihan ay naayon sa hubog ng katawan nila para mailabas talaga ang pinagnanasahang parte ng katawan ng mga kababaihan. Kaya tuloy nakakaakit-akit ito sa mga mata ng mga kalalakihan. Ang doon, maging manyakis tuloy ang mga lalaki. Tapos ang mga kababaihan ay naging mahalay at naging walang hiya sa pangalan ng kalayaan. Tingnan nyo. Gusto na maging malaya. Kita na dibdib, kita na pusod, kita na binti. Ano na lang matira? Ang iba naman siya, kitang-kita ng kanyang kaluluwa. Kaya yun, dahil ito sa pangalunya. At ang pinapatay din ang pagkamahiyain at ginagawang walang kahiyan ang mga nangangalunya. Siyempre naman, nakakatakot. Meron nga lalaki, umamin sa kanyang asawa. Sabi niya, honey, meron akong ibang babae. Hindi niya alam, ang kanyang asawa, marami ng kinakama sa loob ng kanyang pamamahay. Tingnan nyo, ganun na ganun ang mangyayari sa atin. Kasi nga, masama nga ang bunga ng pangalunya. Lalo na dito sa lipunan natin. Nagpapaitim ito ng mukha dahil sa kasalanang nagawa. Nangitim din ang puso. Nawalan tayo ng galang sa mga tao. Siyempre, ang kasal, dapat binibigyan nga ng dignidad ang babae. Binibigyan ng proteksyon. Dahil sa pangalunya, nawala ang galang sa bawat isa. Tapos, ang isa sa mga nawalan siya ng halaga sa mata ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi siya nagbabalik loob sa kanya. Kaya, kailangan po natin na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala.
kung patuloy ka pa rin sa pangalunya, mawala talaga ang kanyang puri at dangal at kalinisan. Kaya wala talagang maidulot ng maganda ang pangalunya at hindi na sila maasahan sa pakikipagrelasyon. Ito nakakatakot sa lahat, mga kapatid. Kasi nga, ang mga tao, kapag makipagrelasyon tapos nalaman na ikaw pala'y nangangalunya, wala silang tiwala. Iwanan ka rin sa bandang huli. Kaya, ito rin ay sanhi ng pagiging kapighatian, kalungkutan, sobrang kalungkutan. Siyempre naman, lagi sila sa lihim, nililihim nila, na bulgar, doon, nagkaano na, away-away na, gulo na. Kaya ito, bunga ito magbubunga ito ng kapighatian. Tapos, mawala ang pagkakataon na makatamo ng mga kababaihan sa paraiso. Ibig sabihin, wala kang gantimpala doon. Tapos, ang mga nangangalunya, mas masahol pa sa hayop. Kasi nga hayop, may pagnanasa, pero walang utak. Ang tao may pagnanasa, may utak, pero hindi niya ginamit sa tama, kaya tuloy para siyang hayop. Tapos masira ang dignidad ng isang babae at magdadala ito ng kahihiyan sa kanyang kapamilya. Ito ang problema. Hindi dapat siya lang nadamay tuloy ang pamilya niya. Kasi nga, dahil sa ginagawa niyang pangalunya. Sinisira nila ang ugnayan ng magulang, pamilya, dahil na meron silang sariling desisyon at kalayaan. Kaya, ang iba naman, dahil din sa bunga ng pangalunya, ginawa nilang legal ang abortion. Tingnan nyo, safe at legal, nakakatakot. Kasi nga, na sila nasanayan na nila ang pangalunya, hinuhulog nila ang sanggol, ang buhay pinapatay nila. Kaya, bilang mga kapatid, minsan, ito pang masamang bunga ng pangalunya, minsan, nagdadala sila ng anak sa labas at pinapasok nila sa kanilang asawa. Anak yan sa labas nangalunya siya kasi ayaw niya mabulgar, ayaw na takot siya ng kahiyan. Yun, ipapasok niya lang doon sa asawa niya. Kaya, auzubillah, kawawa naman mga kapatid niya sa tunay talaga na magulang. Example, milyonaryo ang tatay. Tapos, ipinasok ng nanay doon sa anak sa labas, sa pamilya. Ang nangyari pang api yun. Magmamana sila ng kahati niya doon sa mga tunay niya mga kapatid. Ito ang masamang bunga. Marami talagang epekto mangyayari sa lipunan. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Layuan natin ang pangalunya. Lagyan dapat ng kalalakihan, nagdignidad ang kababaihan at kalinisang puri. Para hindi sila patungo sa kasiraan. At ang alam natin, ang pangalunya din, ito ay panggatong ng apoy ng paghihiganti ng babae o lalaki. Kasi nga, sa sakit ng kanyang naramdaman sa time na hiniwalay na. Kasi nangalunya sila, naghiwalay sila, magti-trigger ng revenge o paghihiganti. Kaya, auzubillah, ingat po tayo. At isa sa mga isa masamang epekto din mga kapatid, ang sakit kung saan nakakahawa ang AIDS o HIV o mga herbs o ano pa dyan, mga sakit na nakakahawa dahil yan sa pangangalunya. Kaya ito nakakatakot mga kapatid. Tapos isa sa mga pinakamasamang epekto din ng pangalunya, dumarami rin ang krimeng na panggagahasa. Saan? Sa loob ng bahay at sa labas. Tingnan nyo. Kahit sa loob ng bahay, hindi ka na safe. Hindi ka ligtas. Kaya, layuan talaga ang pangalunya. At ang Islam, nagtuturo talaga ng kaayusan. Lalo na sa pananamit. Tingnan nyo, sa pananamit, tinuturuan. Magsuot ng hijab. Allahu Akbar. Kung kapag tinatanong mong kababaihan, dapat nasa hadlang. May harang para hindi siya hindi tayo hantong sa kakahiyan sa pangalunya. Tapos matigilan natin ang pagnanasa ng ari.
Kasi nga, dapat ibuhos mo lang yan doon sa mga pinahintulutan, doon sa asawa mo. Kung hindi mo ginawa yan, nakakatakot yan. Kaya tingnan nyo sa isang hadith na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng propeta Muhammad SAW, itinakda sa anak ni Adam ang kanyang parte sa pangalo niya na kanya itong aabutin at walang makakatakas. Ang pangalo niya ng mga mata ay ang pagtingin at ang pangalo niya ng tainga ay pakikinig at pangalo niya ng dila ay ang pagsasalita at pangalo niya ng kamay ay ang paghawak, ang pangalo niya ng mga paa ang pagyapak, ang puso ay nagnanasa at naghahangad at papatunayin ito ng ari o kaya pagbulaanan. Sinalaysay ni Muslim. Tingnan niyo mga kapatid, ang ari yan ang pinaka-last, pinakahuli. Kung kaya niya itong patunayan o kaya pagbulaanan. Sana mahantong tayo sa ipagbulaanan ng ating ari. Kasi ito, mga mata, tenga, makagawa ng pangalo niya pero mga ano lang yan, mga minor, mga maliit lang yan. Pero ang pinaka-major, ang pinaka-malaking kasalanan yun sa ari. Kaya pigilan pala talaga natin, mga kapatid, na maiwasan ito. Kasi nga, mayroong gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ibibigay. Pero walang gantimpala sa mga nangalunya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, wa la yaznun, wa may yaf'al dhalika yalqa athama." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 25 verse 68, at mga yaong hindi nanalangin sa ibang Diyos kasama ni Allah at hindi pumapatay ng tao na ipinagbawal ng Allah maliban kung merong karapatan at hindi nangalunya. Ang sino mang gumagawa nito ay magkaroon ng mga kaparusahan. Kaya ingat po tayo mga kapatid. Dapat sa asawa mo lang gawin ito, huwag ka sa iba. Kasi nga, kahit sa Islam nga, kung wala kang asawa, tapos nangalunya, dapat pinapalo nga yan ng 100 slash, 100 na palo. At tulad sinabi ng Allah, "Wazani at wazani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah, wala ya'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Sabi ng Allah sa 24 verse 2, at mga nangalunyang babae at lalaki na hindi pa kasal ay inyong paluin ang bawat isa ng 100 talo at huwag kayong magpakuha ng habag sa kanilang dalawa sa relihiyon ni Allah. Kung kayo'y mananampalataya kay Allah sa huling araw at saksihan ang kanilang parusa ng grupo ng mananampalataya, ito, tingnan nyo. Kaya sa mga sa mga hindi kasal. Pero kung kasado na, binabato na yan hanggang mamatay, stone to death. Para hindi kumalat ang kahiyan na ito. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag tayong doon. Dapat kung nangalunya ka, magbalik loob ka kay Allah. At huwag mo nang balik-balikan. Kasi nga, habang may buhay, may pag-asa po. Binuksan sa atin ang ibang daan. Kaya yun ang iyong tahakin, huwag doon sa mga ipinagbawal. Kaya hanggang dito na lang po. Sana meron kayong napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.